Tinawag ng China na pang-udyok ng gulo ang bilateral exercises ng Pilipinas at ibang bansa gaya ng Amerika. Kasabay nitong muli nagpatrolya ang China sa dagat at himpapawid ng West Philippine Sea. May unang balita si Darlene Kai. Habang nagsasagawa ng bilateral air patrol at live drop exercises ang mga Air Force ng Pilipinas at Amerika nitong nakaraang linggo, tuloy-tuloy raw na nagpatrolya ang China sa dagat at himpapawid ng West Philippine Sea ayon sa China Southern Theater Command. Tinawag ng China na tangkang pang-udyok ng gulo ang anilay pagsali ng Pilipinas sa mga bansa sa labas ng rehiyon para sa bilateral air patrol. Pagpapahina raw ito sa kapayapaan sa rehiyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Department of National Defense. Nito lang Biyernes, tinadtad ng Chinese warship ng radio challenge ang eroplano ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight. Tinawag itong blatant harassment ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Ang Maritime Domain Awareness ay ang regular na pagpapatrolya ng mga otoridad sa mga teritoryo ng Pilipinas kabilang ang West Philippine Sea. Iniimbitahan dyan ni Tariela si Senator Rodante Marcoleta, kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng senador sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules na tila pagsusulong na ipamigay ang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil wala ito sa EEZ o Economic Zone ng Pilipinas. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Si Tariela na raw ang bahalang mag-ayos at sasamahan niya pa raw si Marcoleta. Dagdag pa ni Tariela, sigurado siyang malugod na tatanggapin ng mga taga-Pag-asa Island si Marcoleta. Sinisika pa ng GMA Integrated News na hinga ng pahayag si Marcoleta pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Nauna nang sinabi ni Marcoleta na wala siyang sinabing ipamigay ang Kalayaan Island Group. Anya, pilit pinaikli ang konteksto ng kanyang sinabi. Sabi ni Professor Paulo Emanuel Tamasi ng UP College of Law, dapat maingat ang mga opisyal ng gobyerno sa mga binibitawang salita. May mga pahayag daw kasing posibleng makita na pagtatraidor sa interes ng bansa. Sa ilalim po ng kasalukuyan nating batas, sa Revised Penal Code, yung treason po ay isang krimen ng pagtataksil sa Pilipinas o sa soberanya ng Pilipinas. May konteksto po yun na kailangan may digmaan na nagaganap or active war na nagaganap. So, posible po na mayroong mga pahayag sa publiko, yung na pwede natin makita na pagtatraidor sa interes ng Pilipinas, hindi po necessarily papasok yun sa kasalukuyang definition ng treason. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines sa isinagawa nilang pagpapatrolya sa West Philippine Sea na pinuna ng China. Ayon sa AFP, nakaschedule at aprobado ang kanilang exercise sa Baho de Masinloc. Isinagawa rin daw iyon sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ipagpapatuloy raw nila ito kasama ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Ang pagpapatrolya daw roon ng China ay iligan nila ay dapat nang itigil dahil wala itong basihan sa international law.